good evening, welcome back sa ating channel na isa Chop. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, pero dito sa upload na to ituturo ko sa inyo kung paano matatanggal yung mga parang algae na may web, no? Yung ganito ayan na lang yung natira dun sa dati. Kasi, kaya hindi yan natanggal kasi may halaman na malaki dito, hindi tumatama yung nilalagay ko kumpara dito sa dati na puro algae yan, diba? Ay puro yung web, nakala natin ay spider mites. So yung research ko, algae pala yan. So ang ginawa ko ay bago ko siya i-repot, itinry ko munang tubigan na medyo malakas yung galing sa hose. So nung after ko madiligan, nakita ko, sabi ko ba nabawasan yung yung web. Tapos ang ginawa ko, niregular ko yun ng mga 3 beses, siguro hindi man araw-araw, siguro every other day. So ayun, no? Ayan, ito na yung naging resulta. So meron pa rin siguro paunti-unti yan, pero hindi na tulad dati, diba? Halos puro mga parang ano na lang, mga web. Nahanap ko yung gagamba, wala naman ako nakita. So maaring fungus yun, or marami kasing mga ano dito, moth or yung paru-paro sa gabi. So maaring sila rin yung may kagagawan. So ayun, no, natanggal natin sa pag-i-spray or pag-i-spray. Actually hose yung ginamit ko eh. So hindi kaya nung sprayer ko, ito ginawa ko hose. So nung hose na, natanggal sila. Kaya lang pagka hose, may mga natutumbang halaman, kaya mag-ingat kayo. Hindi siya pwede sa mga seedling tulad na ito. Siguro gawin yung mas less yung pressure. Ang kailangan nila talaga matubigan eh. Natutumba nga yung iba. So yun ang problema pag sobrang lakas ng pressure, natutumba yung mga plants. So alalayan nyo na lang. So magre-release na pala tayo ng mga minor, pati itong McDonald's hybrid natin. Ay, kung sarasin nyo na des kung mag-release rin ako yan, siguro 1 or 2 lang. Dahil hindi pa naman ganun karami. Kasi ito, tingnan nyo, ang ganda na. Nung binili ko tong halaman na to, siguro may mga 6 o 5 leaves. Tapos maliliit pa, ganyan lang kalalaki. So itong bisal, mas malaki yung leaf niya, saka mas maganda yung coloration ng yung variegated niya. Yung variegation, ayan. Ito nga, full white, diba? Na-feature natin yung last time. Kasi nung pa sumunod, may konti ng green. At I think may susunod dyan, baka may green na rin. So ayan, meron ng ito yung unang mga dahon niya, 2 maliit, tapos ito na sumunod yung medyo malaki. So, ayan. So ilang dahon na rin yan, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itong kamalabas, 6 na malalaki, tapos 2 maliit sa ilalim. So ayan, laki-laki na rin, tapos malaki pa ng dahon kamo. Ayan, ito yung mother plant, patuloy yung pagtangkad niya. Nung nagdilig ako ng malakas, natumba siya eh. Buti hindi na balik. Nagbend lang ng gusto. Kasi meron naman siyang ito, ganito. So, pinaya pa rin. So, natutuwa ako dito sa Sarraceno na desko. Kasi sa tagal-tagal na lumaki nila, no? Pinakamabagal itong Sarraceno na ex-Burgundy Black. Tapos ito, mga nagli-lip jump na tong minor, lalo na tong McDonald's hybrid natin, no? Tapos ito, nahuhuli siya. Although mabilis siya mag-produce ng picture. Ngayon, naisipan niyang mag-lip jump ng kaunti. So, nakakatawa. So, ayan. Magpapat na tayo. Siguro mamayang hapon. Pag lumamig-lamig. Ang init ngayon.
Parang dry na dry. Ewan ko na, dahil siguro kung pagkulan nung dire-diretso nung nakaraan, ngayon bumabawi yung init. So tatry ko rin i-propagate yun. May value rin pala yung halaman. So ayan lang muna. At ay bababa muna at napakainit dito. Lumali na naman yung init sa ating growing area. Pero ang maganda nun, ayan, acclimate na ibang sphagnum moss. Ayun pala, no? Yung, di ba, ginamitan natin ng malakas na tubig, itong mga helianthera na toppings natin. At nabawasan yung algae nila. Isip ko, bakit hindi ko i-try dun sa malalang algae na matagal na. Di ba ito? Ayan, kita nyo ito. Yeah. Di ba ito yung binabad natin sa crayfish pond dati, tapos nag-algae. Tapos pansinin nyo ngayon, tinubuan na maliliit. Inisprayan ko to ng gusto nung inisprayan ko, tinubigan ko tong nasa taas. Sabi ko, ba't hindi ko i-try dito? Baka makatulong sa literal na algae talaga. Kasi kung ayun, isang type ng algae nalinis nung rainwater, rainwater na pinadidilig natin. Anong difference na hose yung ginamit? Bukod sa mas mataas yung pressure sa hose, yung volume ng tubig ganun din yung karami, mas marami. So nahuhugasan siya. Actually pagka nilagay nyo sa tubig yon, yung may algae pa doon, matutunaw yan. Pakita ko sa inyo. Kaya ito pala, ito dito ta. Yung may algae na part dito, kung natatandaan nyo, malala yung algae dyan. So nung inaplayan ko ng maraming tubig, nabawasan. Actually kung dapat pala kanina, kasi nagtubig rin ako ng marami kanina. At pala nilagyan ko rin to. Pero ganun pa man, tikita nyo yung difference niya. Hindi na tinutubuan ng heads yan nung nakaraan. At yun, yung brown na brown, patay na talaga yung sphagnum moss. Pero nung natanggal yung algae na area, yun, tinubuan na. So kung kayo may mga sphagnum moss kayo dati na mga magaganda, tapos hirap na lumaki dahil sa algae, try nyo yun, sigurado makakatulong. Pakita ko nga sa inyo para ma-appreciate nyo ba kung ano yung talaga yung ginawa ko. Ganun mo, ito tinanggal, ano po pala yan, no? Binutasan ko na yung ilalim ng konti, mga ilang piraso lang. Kaya itong aquatic plant, medyo hirap siya. Ito, yung bagong tubo, naglalanda. At anyway, ang ate kasing, pero ayun, buhay naman yung ibang mga dahon. Yung bago lang talaga. Magpe-perk up rin yan, once lumamig-lamig na yung klima. So, pakita ko sa inyo muna tong area na to na may fungus pa. Ayan. Ganyan yung kalagayan ng lahat nito. Nakaraan, yung mga bakas-bakas pa nga na konti. Tulad niya, no? Ayan. So, nung tinubigan natin ng gusto yun, ano sila, na wash out. Naalala ko rin kasi dati nung nagkaroon rin ng ganito yung ating ibang mga medium, hinugasan ko ng rainwater, tapos natutunaw siya, bumubula nga pag nilagay mo sa rainwater, nabula siya, yung parang diba yan? Yung vitamin C, ano bang pangalan ng vitamin C, pag nilagay mo sa tubig nagbabubbles, yung natutunaw siya. So ganun din, pakita ko sa inyo kung epekto pa yun, kasi tinubigan na natin kanina. Pakita ko lang, baka ma-fake news kayo. So kung mano-mano nyo, pwede nyo ganyan lang, ugas-ugas. Pero ang ginawa ko kasi sinano ko na, hinos ko. Pero natatanggal siya sa paglalagay ng maraming tubig. Pero yun diba yung ginukuskus ko para matanggal.
I think may ano rin yun, may importansya rin. Kaya hindi mo naman gaganyanin lahat ng sphagnums mo. Wala kang time kumuskus dyan. Lagyan mo ng tubig na medyo malakas. So para ayun na lang yung puwersa ba ng tubig, ayun yung parang kumuskus sa kanya. So matatanggal siya. Hindi man yung perfecto na tanggal, kung paulit-ulit mong gagawin, makakatulong sa pagbawas. Hindi naman mawala totally siguro, hindi pa natin alam. Pero dun sa nangyari dun sa growing area natin dito sa area na to, ayan, nakatanggal So i-repat ko na nga ito, subject for replanting na tong mga to. No, so ayan, hindi pa natuloy, di ba? So naka-menos pa ako ng trabaho. So natanggal sila. Tapos tumubo agad yung mga heads. Ayan, pansin nyo. Kitang-kita yung mga bago maliliit na heads. So nangyari to last week. Hindi ko agad na i-video kasi maulan. Bukod doon maraming kung ano-ano ng extra na ginagawa. So biruin nyo, ramdam talagang init nagka-curl na yung mga lumang picture. Ayun yung isa sa mga senyales na mainit talaga yung panahon. So kung dito natanggal natin yung iba ng mga algae dahil may harang mga malalaking dahon dito, ayun yung mga natira. Ayun diba? Natira yung mga ano dyan, labo ayan, natira. Pero yung mga nandyan, ayun natanggal na. May mga meron man natira, pero yung siguro yung mga area na kasi dito galing yung tubig, so yung mga nasa kumbaga crevices o yung mga singit-singit, yung mga hindi natubigan, ayun yung natira ng mga may algae. So ayun yung kahalagahan din ng yung basic na ginagawa natin na tinatawag na flushing. Although yung flushing ginagawa yun na bililinisan mo yung tray, tapos didiligan mo ng wagas yung medium ng plant. So ayun siguro yung kulang sa akin dahil bag kasi ito so may tubig lagi. So kaya binutasan ko na, sabi ko siguro ayun din yung isa sa dahilan, ayun ang hinala ko kaya binutasan ko. So nagkaroon ng changes yung kumbaga growing condition nila. Sabi ko hindi pa rin natatanggal yung algae. Siguro dahil sa humidity at hindi rin talaga nadidiligan to ng wagas tulad sa labas, lagi nauulanan sila. So ang ginawa ko, parang sinimulate mo yung ulan na malakas dito sa loob. So yun, natanggal yung mga algae niya. Algae, kung ano, kung tama yung research ko pero sabi algae daw yun, yung parang sapot-sapot na yun. Kasi kung hindi algae yun, makikita mo naman yung mga maliliit nice na insekto, kung peste yan, na naman ako nakikita. Pero siguro kung may makita tayo dito, lagyan natin ng pesticides. Ayun, wala ayoko rin kasi maglagay ng pesticides kasi alam nyo na, hindi naman ganun kaganda rin sa atin yan at sa halaman. So yan lang muna siguro. At nag-iisip rin ako dahil itong mga sphagnums natin napakarami. Kung nakatambay lang yan, sphagnums lang yung nandyan sa mga tree, parang may pwede pa tayong gawin. Ang iniisip ko na pwedeng gawin natin ay mag-propagate tayo ng marami, ilagay natin sa bawat tree, diba? So may pakinabang yung pagtambay ng sphagnums dito, diba? So makakapagparami pa tayo ng plants in a controlled environment dito sa lugar na to. So yun lang muna, sana may nakakuha kayo nakakaunti. Pero malaking bagay yun kasi biruin nyo, sa tagal nating nag-iska carnivorous plant, pwede palang matanggal yung mga algae at mga yung parang lumot na algae, sapot na algae sa pag didilig na medyo malakas na pressure na tubig. Hindi sobrang lakas kasi pakita ko sa inyo kung gaano lang kalakas yung ginawa. Buksan natin yung tubig para may idea lang kayo gaano kalakas.
Kasi baka gamitan nyo ng pressure sprayer yan, sisihin nyo pa ako. So ito, ganyan lang kalaki. Ayan. Malakas rin, diba? Ayan. Pero hindi yung bumabaon, yung parang sunblow, sunblower to. Ganyan lang. Tapos patatagalin nyo ng ilang minuto. Sana hindi mo sumabit yung hose para makapakita ko sa inyo. So ito, lagyan na natin yung may parang RJ pa natira. Ganyan lang. Tingnan nyo pagkatapos. Diba? Tanggal. Ito pa, ito meron pa dito. Gilid. Kasi ito yung nasa, tingnan nyo kung saan nag-aalgae. Doon sa mga hindi nag-drain ng maayos yung tubig. Dahil may, dito, plastic sa ilalim. So may green na green dyan. Simula ng algae yun. Ayan, tanggal. Lagyan natin sa Heliampora para sabihin niya hindi ko ginawa. Ayan. Natakot lang ako dun sa natin, seed grow na BFT kasi maliliit yan. Konting kumbaga maangat lang yung mga medium niya ng konti. Ma-uproot rin. So hindi pwede yung technique na to sa mga bagong tanim o yung mga seedling size or seeds dahil maano sila ma-uproot. So sprayin rin natin yung dito na hindi matamaan siya. Hirap na isang kamay ko nasa cellphone. Gusto ko sanang hawiin yung dahon para yun ang sinasabi ko, puto na yun. Buti na lang sa halaman nakatapat. Kaya na natin. Ayan. So ayun yung natutunan ko nung nakaraan. Tamad-tamad ko kasi yung technique ko ngayon. So kahit sa pagiging tamad pala may natututunan ng tamad. Pero wag yung ugaliin na tagalan yung pagiging tamad nyo kasi walang mangyayari. So parang may nakikita ko dun, may magpa-flower yata na Heliampora. Hindi, baka picture lang to. Kita ko sa inyo. Pabilog kasi yung tubo meron dyan sa gilid. So, siguro hindi naman yung magpa-flower. Pero ngayon lang nakikita niya na ang new feature kasi hindi yun yung circular. Yung dulo pabilog. Hindi naman pabilog yun. Flower na Heliampora. Ano kaya yun? Ito anyway. So ayun yung technique. Tamad technique yan ano. Ginamit natin pero effective, biruin nyo ito pang re-repat ko na inaagapan pa, diba? Tapos ito konti na lang to, hindi kasi natamaan kanina. Ingat lang kayo kasi tumataob yung mga maliliit na propagation natin tulad na itong ping. So i-replant nyo lang na maayos ulit. Pubuhay naman yan kahit tubao pero kawawa naman, mas mabilis lumaki. Tanim nyo ng maayos. So ayun na yung mga update dun sa mga tinanim pala natin na ping nagro-reset na sila. So gusto ko mabuhay dito yung Pingicula primuliflora kasi wala na ako nun tsaka yung Cyclosecta na ilan na lang rin sa labas. Ay yung seto pala, no, kailangan ko rin paramihin kasi may bumiling sa ito nung nakaraan, taga Dasma. Ayan, mga bagong sigurong yun or luma na pala. May mga bumibili ka rin kasi sa akin na ito ilan. So ito nga inisip ko kung ibebenta ko pero sayang kasi gusto ko itong makita na yung may pentes na mahaba.
hanggang dun sa dun. May nakita kasi ako nun, mga ilang years na sa kanila, kumbaga decades na eh, sa international community. Kumbaga namatay na, nag-decline na lang health sa sobrang tagal na nung halaman. So yung ginawa niya, kinat na lang niya na marami, doon niya pinropagate. So ito, gusto kong hayaan lang muna dahil yan, kumbaga kahit sabihin mong hindi naman talagang so super rare itong mga to, rare pa rin kasi barricaded. Napakagandang tignan kahit walang feature pa. Nag-feature na ito noong nakaraan, kaya lang in-overfeed natin, kaya yan, wala na siyang feature. Magpi-feature pa rin to, no? Nabigyan lang natin ng tamang growing condition, like yung humidity. Nakapirot ko pa kanina, natuunan ko ng tukod ko ito eh. So ayan, napakaganda ng Nepenthes. Variegated, tapos may Spanish. Diba, nung ano to, patubo pa lang yung basil na ito. Sabi ko, ako tutuloy kaya ito. Nung tigyawat pa lang siya kaliit. Possible pa lang, wala pang niisa kahit maliit na leaf. So ang ginawa ko, nilagyan ko natin ng sphagnum moss, live sphagnum moss. Aba, ayun, tumuloy. Tapos ngayon, tingnan nyo, parang kasi mas malaki pa kamo doon sa nabili natin nung etong mother plant, nung una natin siyang binili. Ang lalaki ng dahon. Tapos ngayon, etong mother plant, dating maliit, ayan, palaki ng palaki yung dahon. So gawa ng pahaba. At yan, so pwede na natin i-propagate, pero tsaka na. Mas maganda tang makakita ng mahabang ano eh, no? Siguro kung may ipopropagate man tayo dito, pag-isipan natin kung etong basil or etong mother plant. Pero sa ngayon wala akong plano pang i-propagate kasi ganda siya, tingnan eh. Binawasan natin to, hindi ko alam kung mabubuhay ko pa yung propagation ko. Hindi nga tayo magaling sa Nepenthes. Kaya kung bibenta ko to, isang buo siguro. Pero tsaka na. Ayan. So, Helianthera, karamihan natin. Pati mga Venus flytrap, mga Pingicula and Drosseras. Pati yung mga sandamakmak na Nepenthes natin dito, benta natin. Kaya sa Facebook Marketplace, yung mga baguhan. Pero nyo kung gaano nakalaki. Oh. Kung itong malaki na to, mukhang mother plant talaga. Kasabayan na itong mga to. Maniwala kayo sa hindi. Ang difference lang, ito nilagay ko sa bigger planter nung unang tubo nila. So lumaki agad. So ayun pala, pag nasa malaki pa silang paso, ang bilis nilang lumaki. Kaya ang ginawa ko ngayon, nilagay ko sila sa community pot. So bahala sila sa buhay nila kung gusto nilang lumaki. Pero sa mga seller tulad ko, mas gusto namin yung hindi ganun kalaki kasi para madaling i-ship. Pero sa buyer, collector, gusto nila syempre yung malaki, tsaka kitang-kita yung mga traits. So ito pala, update sa Bicalcarata. Ayan, nag-umpisa na silang mag-feature. Labas ng mga bagong feature. So, alam ko may picture na tong isang to. Palabas pa lang. Ito. Palabas pa lang. Itong nabunutan natin ng roots. Ito na yung update sa kanya. Saan na siya? Nasaan ka na? Ayun, ito. Matutuyo pero may green pa sa dulo. So sana tumuloy pa rin. Pero kung di man, ganun talaga. May clone pa naman tayo na 2, 4, 6. Hindi ba to? Ayan, tama, 6 nga. May 6 pa tayong clone niya, tapos may isang seed grown tayo na Bicalcarata. Ayan. Ito yung naputol rin ugat nung nakaraan. Ngayon, feature na siya at nabuhay. Maasa pa rin ako dito sa isa dahil ilang buwan na to or isang buwan na yata mahigit
may green pa na part. Hopefully lumabas yung new growth dyan, kahit maliit na leaf lang. Mabubuhay yan. Wag lang mabubulok talaga yung ilalim, kasi once na mabulok ang ilalim, tapos. So ayan, bago tayo magtapos sa haba-haba ng video na ito, isama na natin itong basil ng sandamakmak. Ayan, mula sa taas hanggang sa baba, basil. Ayun, malalaki na yung basil dito sa hanggang baba. Wala naman ako nilagay na chemical dito, pero ayan, kasi ito nagpi-feature kahit na nasa initan. Ayan, tapos ano to? Ano itong patubo na to? Huwag sabihin flower to. Ito flower. Wala akong kasabay. Ano eh? Pero pabulaklakin natin kung gusto mong bulaklak. Pero parang daon lang yata ito na bumilog. So kung ano man, hayaan natin. Hanggang sa baba talaga, may crack pa dito dahil siguro yun na baluktot natin. Hanggang sa baba, ano siya ng laser niya. Tapos dito na lumaktaw na dito. Yun. Ganda siguro nang i-propagate ito, kung naagapan ko. Pero ngayon kasi pag pinropagate natin ito ngayon, hindi na umepekto eh. Mag-decline kasi mawalan sila ng energy source. Siguro pahabain natin yung mga basil. Tutuloy naman yung iba dyan. Tsaka natin hatiin, no? Kung may demand, kung wala, huwag na hayaan lang natin. Maganda yung, di ba? May mga kumbaga, ano ba tawag doon? Sanga-sanga ng mga growth ng nutrients. Ayan. So yun lang muna siguro. At ako ay bababa na muna. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.